Dahil sinundan nga nitong si RJ ang sasakyan ni Carlos at namataan naman ito ni Carlos, kaya naman dali-dali niyang pinababa si Moira kahit hindi pa oras ng babaan para lamang makalusot siya doon sa hinala nitong si RJ. Kaya naman nang tiningnan ni RJ ay wala na roon si Moira. Panglungkot nga ng magkapatid na RJ at ito ngang si Desal dahil ginawa nila ang abot ng kanilang makakaya, subalit nakalusot pa rin si Moira dahil na rin sa tulong nitong si Carlos. Kaya naman naisipan ng magkapatid ng magsagawa ng conference upang i-anunsyo at ipaalam sa buong mundo na ito ngang si Moira ay wanted at kung sino man ang may makakita sa kanya ay bibigyan nila ng reward na 1 million pesos. Ang hinala nila ay nasa US umano itong si Moira sapagkat meron itong kamag-anak roon. Subalit wala roon nga si Moira dahil nasa Japan ito dahil yun ang sinabi ni Carlos na kanyang pupuntahan dahil may tauhan si Carlos na kayang baguhin ang identity ni Moira nang sa ganun hindi na siya makikilala pa ng mga kapulisan. Sa kabilang banda, ito ngang si Zoe ay labis ang pag-alala dahil bigla niyang naalala ang kanyang ina na bigla na lang binaba ng kanyang papa. Sinabi ni Carlos na wala na talaga siyang magagawa. Kung talagang makita siya ng mga pulis, siguro nga ayun talaga ang katakda para sa kanya, ang makulong. Ngunit parang maiiyak na itong si Zoe, hindi niya matatanggap kapag nakulong ang kanyang ina dahil manganganib rin siya, maaaring siya na nga ang sumunod. Maya-maya pa nga ay biglang nagring ang telepono nitong si Carlos. Si Moira tumatawag na sa kanya. Ito nga ay tuwang-tuwa ang bruha na ibinalita na sa wakas nakatakas siya at masayang-masaya siya sa nangyayari dahil naroon na nga siya sa Japan at sa kanyang palagay ay magkakaroon siya ng panibagong buhay roon. Wala siyang kaalam-alam na naroroon din itong si Lynette at itong si Annalyn. Sinabi ni Carlos na mag-ingat siya roon at huwag na huwag magpapakita kahit kanino dahil meron pa silang plano na hindi pa nasasagawa. Sinabi na rin niya na mga sumunod na araw ay meron siyang ipapatagpo sa kanya at yun ngang half Japanese na siyang mag-aayos sa kanyang panibagong identity doon sa Japan. Bilang banda, natuwa naman si Zoe sa narinig niyang balita na ligtas ang kanyang ina at naroon na nga sa Japan. At sa wakas nga nakatakas ito sa mga kapulisan. Ngunit sinabihan pa rin niya ito na mag-iingat dahil hindi pa rin nila nasisigurado ang kanyang kaligtasan roon. Mabilis nga na kumalat ang balita tungkol sa conference na ginawa ng magkapatid dahil desperada na nga sila na hulihin si Moira sa kanyang mga ginawang kasalanan. Dito na nga laman nga nitong si Zoe at agad niyang pinuntahan ang kanyang daddy RJ. Sinabi niya rito na kailangan ba talaga umano na ipaalam sa buong mundo na wanted ang kanyang ina? Di ba't kahiya-hiya yun? Sinabi ni RJ sa kanyang anak na wala siyang magagawa. Labag man sa kanyang loob, subalit yun na lang ang natitirang pinakapag-asa na mas madaling mahuli nga itong si Moira. Lalo't alam na nila ngayon na nasa labas na ito ng bansa at kailangan nila ang kooperasyon ng ibang bansa. Nang sa ganun mabilis itong madakip. Si Lynette at Annalyn kaya ang magkakatulong nang sa ganun tuluyang madakip ang bruhang si Moira dahil sa kanilang muling pagtatagpo ng landas sa bansang Japan. Dahil iisa ang kanilang ginagalawan, magkikita ang mga ito sa tabi ng Mount Fuji. Pakaabangan!